Hello guys, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. So, ito yung update natin guys sa Extreme Pips AA natin, which is nag-trade tayo sa non-farm payroll that was released yesterday night, New York session. So ito yung candle ng 1 hour na yun. So up to this moment guys, patuloy siyang umaangat. Na-break na ang resistance natin. So buy na talaga yan. Na-break na ang resistance. So ito yung first TP guys sa daily That's the first TP sa daily time frame. Pero sa 1 hour time frame guys, TP na siya. Ito yung dynamic natin. Trend line, dynamic SNR. So touch na siya dyan. So possible na ito ay magpo-pullback. So ang update natin sa martingale sell natin is 0.32. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 entries ng martingale guys. So no worries. Kahit paabot yan ng 500 pips guys, hindi yan masusunog. Kasi alam ko ng parameters niyan. So almost 200 pips na tayo. So ang inaabangan natin dito guys is mag pullback ang sell natin up to this area. So dyan sa area na ito 1.2091. So yan ang TP ng sell natin. Yan ang TP ng sell. So abangan natin yan sa Monday. Dahil tumama na siya sa TP line, which is the dynamic resistance. Untog na yan dyan, bababa ng konti and then patuloy. Ito yung susundan niya na trend guys. Itong channel na ito, yan yung susundan niyang trend sa uptrend. Pero kung magda-downtrend yan, so posibleng pag nag-downtrend yan is gagawa tayo ng support, which is the dynamic trend line pattern. So yan yung area na yan. Yan, pag na-break niya to, so magsisell tayo sa manual pero naka-EA tayo guys. Itong mga trend line na ito is andin na yung indicator together with the indicator. Ito ay ating manual analysis, dahil hindi porkit nag-EA tayo ay wala tayong manual analysis. May manual analysis na tayo, pero ang interest natin is ang EA. So ang manual analysis natin is for educational purposes only. So yan guys, for educational purposes. So kaya nagkaroon tayo ng mga analysis, which is ang analysis natin tumatama. Dahil kung makikita mo dito, this is the dynamic support. So hindi siya na-break yesterday night, so nag-up. Ito yung dynamic resistance natin, which is nung na-break niya to, this is breakout candle and then konting pullback, hindi siya nag-close below dynamic support, kaya umangat. So yan ang tama na analysis. Ano to itong dynamic SNR na to guys na ginagawa ko
ito rin ay base doon sa Urban Forex bridge line strategy, bridging strategy. Pero ang ginagawa ko, ang Urban Forex kasi is 180 degrees lang sila. Ako hindi. Tinitingnan ko yung candle patterns, yung multiple rejections, na mag-start siya ng 2 rejections up to multiple rejections. So yan ang pattern ko ng bridging strategy. Tumitingin ako sa pattern 2 touch or more. Yan yung 2 touch na tinatawag ko, is the 2 rejections, dalawang rejections. So yan ay pattern ko na. Halimbawa ito, isa, dalawa, di ba? Itong last trend line kong nilagay, which is acting as support kung dito sa baba. This is support dahil 1, 2 rejections, 2 touch. So yan ang dynamic ko, guys. So ito, ang pagtitrade ko nito is kapag bumaba to, na break niya, so magsisell ako sa manual yon. Pero dahil naka extreme pips tayo, so hayaan natin ng EA na mag-trade ng kanya. Basta ang trade natin kagabi na itong malaking candle ng NFP, non-farm payroll, so ang marami tayong buy dyan, guys, and then every 10 pips nag-TP tayo. Nasa record naman yan, di naman yan nawawala. Ayan So ang NFP trades natin is 0.01. Yung lahat ng buy starts from here. Ayan yan yung buy. Yan yung heads natin, guys. Dito. Kahapon. Yan yung heads natin. So May 7. Puro TP yan ang buy. Dahil yan, mga heads yan. Ayan mga heads yan, guys. 10 pips nagti-TP. Puro buy. So yan, nasa record naman. Hindi naman mawawala yan sa record. So yan. So naka 37 tayo kahapon. So yan lang ang update natin. And then basta sa Monday, pagka nag pullback to, dahil untog to dyan sa analysis ko ng price action, untog yan dyan, syempre magkakaroon ng pullback, retrace. So pagka swertehin tayo at nag-retrace ng hanggang dito sa entry natin na to ng sell, bumaba ng konti dyan, TP tayo dyan ng sell. Malaki-laking pera yan. Basta itong EA ko na to, guys, pagka maraming martingale at nag-TP yung martingale na yon, yun ang malaking pera, dahil malaki yung lot size nun. And then through its calculation sa loob ng EA, pag nag-TP yan, talagang malaki ang pera, ang profit mo, even though there are some losses. Yung mga interest na, yung mga first entries niya, kahit hindi niya mahit yan, basta't ang calculation is, basta't nag-TP lang yan, guys, na maraming martingale, malaking pera yan. Yan ang EA. Common naman yan sa mga martingale EA dyan, na kapag marami ng entry, ang TP nun, pag pullback, malaking pera talaga, dahil malaki yung lot size nun. Lalong-lalo na ito, strategy ko na to, na naka times 2 multiplier ako, malaki talaga ang TP niyan. Malaki ang TP kaysa sa losses natin.
So dito lang titipi tayo dyan. Malaking halaga na yan guys. Malaking pera na yan. Kasi ang dadaanan niya 0.32, 0.16, 0.08. Yung tatlong yan, pagka inad mo yan ng how many pips? 73 pips. Napakalaking tipi yan guys. Yan ang kagandahan sa martingale. Which is, ang hirap kukunin yan sa manual. Kaya I decided talaga na mag-EA guys. Kasi sa manual, madalas akong na-pay fake out. I mean, talagang madalas ako na-pay fake out. Kaya ang ginagawa ko, EA ang pinag-i-entry. Dahil itong AA ko, ito lang laman kasi nito, ito rin yung laman ng manual ko. Which is may konting adjustments lang ako sa stop loss at sa martingale. Kasi ayoko talaga maglagay ng stop loss. So ang stop loss ko, instead na stop loss, yan yung magiging second entry ko ng sa bias na yon. Kaya ang EA natin, once na nag-ranging ang market, meron talagang buy and sell yan, both sides. Ngayon, ito ipapaliwanag ko sa inyo na if in case sa Monday is magtuloy-tuloy itong up, if in case lang na magtuloy-tuloy ng up, actually ito, uptrend na talaga to guys. Ang EA natin, ang bias ngayon ng EA natin is uptrend na yan. Kaya lang, dahil meron pa siyang sell martingale, makikita mo na magsisell yan. Dahil, pag titipihin mo na niya yan, pag nagtipi ang sell natin, ang pinaka-entry na talaga niyan is buy. Buy na yan guys. Dahil dyan sa analysis ng yung tawag nito, yung dynamic SNR natin, dahil nakabay na yan. Dahil meron tayong support, meron tayong resistance na na-break na niya. So yan ang laman ng extreme pips, which is sa 4 phases of the market, naka-advance tayo. Advancing pattern yan guys. Accumulation, advancing. So mag-aantay tayo ng distribution. Ngayon sa distribution, kung hindi naman nabe-break ang recent support ng dynamic SNR natin, hindi yan magsisell. Hindi magsisell to. Puwera na lang kung magkakaroon na naman ng pullback. Pagka nagkakaroon ng pullback na above 50% ng Fibonacci levels, saka na siya rin mag-hedge ng sell again. Kung nakabay to, mag-hedge na naman ng sell yan kapag malaki ang retracement. Kasi may mga retracement na sa aabot yan ng Fibonacci level ng halimbawa, magre-retrace yan ng sell. So ang Fibonacci levels niyan is below 32.8 yata. So below 32.8 na retracement ng Fibonacci level, magkakaroon na ng hedge itong extreme pips natin. Yan yung mga pattern yan guys, which is sa manual, talagang yun ang applicable na strategy ko na nasa loob ng extreme pips. So yan lang guys. At ito, meron tong indicator din sa loob. May RSI dyan, may stochastics, merong itong oscillator moving average, OSMA, oscillator of moving average, meron din yan sa loob. Kaya complete package yung extreme pips natin guys. So ito, ang bias talaga ng extreme pips dyan is buy. After niyang na-break tong dynamic SNR na ito, buy na yan. Mapapansin nyo yan sa Lunes pag halimbawang mag-TP ang sell natin.
pag nag-TP ang sell natin, ang next entry ng extreme pips natin is buy. Dahil naka-buy bias tayo, yun yung trend following strategy niya. Naka-buy na talaga yan. Kaya lang, as like what I have said, meron pa tayong losing interest. Bakit losing interest? Yun kasi ay stop loss natin, kumbaga. Stop loss natin sa trend following sana na sell. Itong sell na ito, trend following na yan guys, ng extreme pips. Kaso, na-fake out tayo. Kung sa manual yan, nag-stop loss na tayo, yan na-hit na stop loss natin. So, ang ginagawa ng AA natin, hindi tayo mag-stop loss. Kung hindi, i-re-entry niya yung mga stop loss natin. Kaya nung nag-re-entry ang mga stop loss natin, puro sell yan, which is martingale. Ngayon, pagka na-hit ang martingale natin, nag-TP yan, for example sa Monday or Tuesday, buy na yan. Ang trend following interest niyan, buy na, puro buy na yan. Yan ang extreme pips AA natin guys. So ito, antay lang tayo na kasi kung tutuloy-tuloy ito na hindi talaga siya maghihit ng yung pullback, hindi talaga mahit ang pullback, hindi siya magtitipi ng sell, that's the time na lalakihan natin yung buy lot size natin, yung hedge natin, lalakihan natin yan ng a total of ilan to? 1, 2, 3, 15 plus 16 plus 32. Yan, malaki-laki na yan. So, ang pinakamalaki nating nito guys, buy lot size na hedge is 1.0. So, yan lang yung kaya ng account ko. Ayoko ipakita yung account ko guys dahil na yan, yung kumbaga ay foul na dahil nasa na yan, nasa rolling ng GC namin na wag na magpakita ng ganon. Although ipapakita ko sa inyo kahit bawal sa kanila, total video naman to. Ito ang profit natin kahapon, which is 37. Yan lang ipapakita ko sa inyo. Pero yung total natin, yung total equity natin, hindi yan pwede makita guys. Confidential na yan, sa akin na lang yan. Basta ang natin, yung account history natin, yung take profit natin, papakita ko lang sa inyo na talagang nagpa-profit tayo, nagpa-profit ang extreme pips. Baka sabihin yung puro ka lang forma dyan, wala ka namang pinapakitang profit. Ito ayan, magpa-profit tayo, hindi pwedeng hindi nagpa-profit yan. Kasi kung hindi magpa-profit yan, ba't ko naman papakita sa inyo at ipagmayabang tong extreme pips EA na to. Kasi ang pinaka core nitong natin, ang pinaka-ugat talaga nito, yung pinanggalingan ng concept na ito, ay talagang profitable yun, yung EA na yun, nung taga Cebu na yun. Ang problema lang nun, mali yung setup niya. Yung setup siya, doon siya nagkamali. Kaya nung kinuha ko yung concept, yung konsepto niya, ito na yung setup ko. Although nagkamali ako ng unang setup ko, which is nagkaroon kasi yun ng yung pinamigay ko sa inyo, yung mga subscriber ko dyan nung una guys, yung pinamigay ko sa inyo, kasi nagdouble ako dyan, nagdouble pip step ako dyan. So kinorek ko yan ay dahil yan nasa 1 minute time frame tayo. Yung AA na yan naka-design sa 1 minute time frame. Ito namang AA na to ngayon, itong setup natin na to ngayon is naka-design siya sa 1 hour time frame. So yan ang kaibahan. So ang calculation kasi natin sa 1 hour time frame, hindi lang sa 1 hour, kahit sa daily, yung base ng ATR natin, yung ATR natin, saan ba yun? Saan ba yung ATR ko? Hindi pala naka-plot dito.
basta't may pinagbabalasihan tayong ATR guys, which is sa 1 week at sa monthly ATR natin. So halimbawa sa ATR natin, sa ADR I mean, average daily range. So ang pinakaano talaga ng Euro USD is 300 to 500 pips ang average na daily range ng USD. So 500 pips yan guys. Pinakamatlaki talaga na range ng Euro USD is 500 pips, strong uptrend or downtrend. So dyan nakadesign ang AA natin na kahit aabutin ang 500 pips, hindi tayo masusunog based doon sa formula na binigay ko, which is ang minimum capital natin na $5,000. Sa $5,000 guys, kung aabutin ang range ng Euro USD ng 500 pips, strong up or strong down, hindi tayo masusunog. And then ang pinakamaganda dyan, kahit pa nasa 500 pips ang range niya, kung nagpo-pullback naman siya ng malalim, which is halimbawa sa Fibonacci levels is aabot ng 50 pullback sa 50 level ng Fibonacci. Pagka umabot ng 50 Fibonacci level ang pullback guys, tiba-tiba tayo dyan. Yan ang extreme pips. So yan lang guys, abangan natin to sa Monday or Tuesday. For sure may pullback yan, hindi naman kasi ganun ang trend na dire-diretso. Ngayon ang tanong ngayon dyan, yung ibang EA dyan, ngayon guys, kayo dyan, kumusta kayo sa trend na ito? 100 pips, kung naka 5 pip step kayo dyan, eto na naman sa tayo, matatawa na naman tayo dito guys sa mga grupong yan na 5 pip step. Pagka 5 pip step guys, ibig sabihin ngayon ilang interest na sila. From here, halimbawa itong pinaka lower low ng 1 hour candle na ito before ng news, before ng non-farm payroll news. So magmula dyan hanggang ngayon, or let's say itong pinaka taas, the higher high, okay, 114 pips divided by 5 pip step, 114 divided by 5 pip step, ilang interest na sila dyan? 22, almost 23 interest. From here up to there, almost 23 interest. Okay, so malapit-lapit na rin yun sa Goodbye Philippines. Yan lang guys, kaya yan ang iniiwasan kong setup. Itong setup ko na tong ng extreme pips, ito ay conservative setup. Kasi kung mag-aggressive ako, pwede akong maglagay dito ng 10 pips pip step. Pero para sabihin ko sa inyo, napakadelikado nun. Yan ang ayaw kong mangyari. Kaya ako, ang pinaka pip step ko is 25 to 35. Yan yung normal na conservative settings ko. Conservative setup. 25 to 35 pip step. So yan. And then meron pa akong isang EA
na actually matagal ko nang hawak tong AA na to, which is nasa 25 nga siya, pip step. Kaya lang it depends the close of the candle. Halimbawa ito, malayo ang candle niya, so nandoon yung open, I mean next entry niya. Ito yung last entry, andun yung next entry, kasi it depends the close of the candle. Kapag ang candle ay mahaba at mahaba ang close, nandoon ang entry, next entry niya. So iba naman yung AA na yun guys, iba yung setup nun, kasi yun walang heads, yun puro martingale lang yun. Kaya ito talaga ang pinaka nagustuhan kong AA, dahil aside from martingale, meron din siyang heads katulad nito kagabi. So from the interest last day and then kahapon, so nagtuloy-tuloy ang sell martingale, which is ang heads naman natin ng buy TP ng TP. Maliwanag naman yan, pinakita ko na sa inyo. Ayan, TP ng TP ang buy. Ayan o, TP ng TP ang buy. Yan, yung kulay asol na yan. So yan lang guys. Kaya yan ang kagandahan sa AA na to, dahil mag-iiwan man siya ng martingale, TP pa rin siya ng TP. Ngayon kung talagang madiskarte ka, yung TP niya, yung hedge niya, pwede mo lakihan nga ang lot size, buy lot size. Pero sa ngayon ayoko pang galawin yan, dahil nasa ranging ang ano ko, maliban na lang siguro next week, kasi maliwanag na break na niya tong dynamic resistance. So papalo na yan dito, itong TP line na ito yung TP line ko sa daily guys. Ngayon pag na break na naman niya yan, hanap uli ako ng another TP line. Yan lang ang patterns ko. Ganyan lang ako gumagawa ng patterns. Pwedeng ang TP line ko next is itong linya na to. Yan, pwede yan magiging next TP line ko next month, next week, pagka nalagpasan tong TP line na to. So yan ang next TP line ko. So yan lang ang manual ko guys, manual analysis. Pero yun nga, based yan sa Urban Forex breaching strategy, and then I mixed it with my indicators, which is pabay talaga to. Pag nag-cross tong order block dyan sa momentum, buy talaga yan. So now still not yet confirmed na buy ang indicator natin, pero sa dynamic SNR natin, sa breaching strategy, na break na niya, nag-close above na siya. So possible na on Monday, kasi mag-aantay lang to na mag-close tong araw na ito, which is Sabado na ngayon, 5 o'clock na, mag-close na yan guys. So pag nag-close to ngayon, gagalaw to, up yan, gagalaw ng up yan. So that's the time that on Monday we can enter buy. Sanla mo na yung asawa mo, sanla mo na yung kapitbahay mo dahil magbabay na tayo sa Monday, dahil na break na niya itong dynamic resistance natin, and then ang order block natin is above zero line na at above momentum, signaling na yon ay strong trend, strong uptrend. But for me, I stick to my extreme pips EA. So hinahayaan ko lang siya guys. Pero sa manual ko talagang buy, magbabay na ako dahil above na sa dynamic resistance natin. Nag-cross na siya and then nag-close above ang daily time frame natin. So that's a sign of a strong uptrend. So yan lang guys, yan lang ang update natin. So
please share the video and subscribe and hit the notifications bell so that you will be updated. Okay guys, yan lang. See you soon. Bye bye.